Dumating na si Presidente Lu. Dumating na si Presidente Lu. Ay, dumating na si Presidente Lu. Magandang araw, Presidente Lu. Oh, Itong tao, bakit pamilyar ang mukha? Gaano ka pa ba hahawak? Pasensya na, Sir Lu. Ako, itutuloy ko na ang paglilinis. Wala namang importante. Huwag na kayong lumapit sa akin. Ang gwapo pa rin ni Ting Shen. 3 taon na. Lalo kang gumagwapo. Ngayong bumalik ako, kailangan ko talagang makuha ang pagkakataon para mahulog ang loob niya sa akin. Ngayong umuwi ako, 3 taon itinago ng apo ko ang magiging asawa. Panahon na para makilala ko na siya. Uy, matandang babae. Wala ka bang mata? Pasensya na. Pasensya na. Nagmamadali akong hanapin ang apo ko. Lu Corporation. Hindi ito para sa kung sino-sino lang. Pwedeng pumasok ang sinuman. Mukhang namamalimos ka. Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag mong sirain ang imahe ng Lu Corporation dito. Kapag nakita ni Sir Lu, siguradong hindi siya matutuwa. Binibini? Ayusin mo ang pagsasalita mo. Layas dito! Kung hindi ka aalis, tapos ka na. Ang tanda na ni Lola. Bakit mo nasabi iyon sa kanya? Isang tagalinis lamang. Tingnan mo ang iyong antas at nangangahas ka pang makialam sa akin. Katayuan? Walang dapat na paghahati ng antas. Ano kung tagalinis? May dignidad ang tagalinis. Lola, huwag kayong magalit. Ano po ang hinahanap ninyo? Tutulungan ko kayo. Salamat. Mabuting bata. Isang probinsya ng tagalinis. Di alam ang kanyang lugar at nangangahas ka pang sumalungat sa akin. Akala mo ba namamalimos ako? Hindi ba? Ang dala mong mga basura? Ang pangit ng damit mo. Ano ka pa kung hindi pulube? Basura? Ang dala ko ay mga bote ng mineral water. Ibebenta ito para sa kawang gawa. Hindi tulad ng iba, nakabihis ng magarbo, pero marumi ang loob. Tama. Inaakala mo bang mababa ako? Ngayon, bibilhin ko ang Lu Corporation. Lahat ng negosyo nito. Ito ay mukhang isang mabait na lola. Ay talagang may kakayahan. Kung matutulungan ko si Kuya Ting Shen na makuha ang malaking kontrata, tiyak na si Kuya Ting Shen ay mamamangha sa akin. Lola, nagbibiro lang po ako kanina. Kayo ay mapagpatawad. Huwag na po kayong magalit sa akin. Para isasama ko kayo kay Boss Lu. Hindi na. Hindi ko magagamit ang isang mapagkunwari na dalagang tulad mo. Bye! Dalaga. Maraming salamat ngayon. Sa tingin ko, seryoso kang magtrabaho. At matapat. Ang pagiging janitor ay talagang nakakababa para sa iyo. Paano kung maging personal assistant ka? Personal assistant. Magkano ang sahod kada buwan? Isang buwan? 20,000. 20,000. Pumayag ako. Sisi. 20,000. Hoy, ngayong gabi, may isang mahalagang business banquet. Pero ang boss ng kabila ay kilalang lasenggo. Laging gusto uminom hanggang masaya bago pumirma ng kontrata. Pero itong tiyan ko. Lola, hindi ba kayo dapat nagre-retiro sa ibang bansa? Kung hindi ako dumating, hindi ko alam kung kailan ko makikita ang aking manugang na babae. Bakit wala ang asawa mo? Oh, Siya ay laging abala. Hindi madalas dito. Bahala na. Hindi ko na pakikialaman ang mga bata.
Naghanap ako ng personal assistant para sa iyo. Bukas, papasukin mo siya. Personal assistant. Ay! Kumusta? Pumunta ka ngayon sa opisina ng CEO para mag-apply bilang personal assistant. Huwag mahuli. Sipo, darating ako ng eksakto. Lin, bye-bye. Ano ang ginagawa mo rito? Kuya Ting Shen, narinig ko na naghahanap ka ng personal assistant. Sa tingin ko, bagay na bagay ako. Isa akong graduate mula sa isang prestihiyosong universidad at marunong din ako ng maraming wika. Tiyak na makakatulong ako upang mabawasan ang iyong stress. Hindi na kailangan. May nahanap na akong tamang tao. Kuya Ting Shen, hindi ka pwedeng kumuha ng kahit sino. Basta-basta lang, gusto ng mga magulang ko na magpakasal tayo. Kung gayon, ako ang magiging asawa mo. Ang buhay mo, dapat ako ang mag-alaga. Lin, bye-bye. Tungkol sa arranged marriage, hindi ako pumayag. At saka, may asawa na ako. May asawa ka na? Sino ang pinakasalan mo? Ay, pasensya na. Late ako. Hindi ko mahanap ang daan. Kaya ako. Bakit siya? Sira na. Kanina, nabunggo ko siya. Napahiya siya sa harap ng maraming tao. Hindi kaya magtampo siya? Ang personal assistant na irerekomenda ni Lola ay iyon pala, yung clumsy na janitor na nakabunggo sa akin. Masyadong padalos-dalos ito. Late ka. Paumanhin, Mr. Lu. Hindi ko sinasadya. Ang laki ng Lu Group, hindi ko mahanap ang lugar. Kaya ako, Ikaw na naman? Bakit parang multo kang sumusunod? Kuya Ting Shen, siya ba ang personal assistant na sinasabi mo? Mukhang walang pinag-aralan. Sa tingin ko, hindi ka man lang nakatapos ng elementarya. Paano siya magiging karapat-dapat para sa trabahong personal assistant? ako. Kahit hindi mataas ang pinag-aralan ko, magsusumikap ako. Pwede ba? Kuya Ting Shen, hayaan mo na ako ang maging personal assistant mo. Lumabas ka. Oo nga. Mababa ang tingin sa mga walang pinag-aralan. Ang trabahong ito, wala na yatang pag-asa. Ang pinapaalis ay hindi ikaw. Ikaw. Ting's Hen, ano bang sinasabi mo? Papalabasin mo ako? Sa ano ba ako nagkukulang? Sa katulong na galing probinsya? Kung hindi ka pa aalis, papaalisin kita ng guard. Isara mo ang pinto. Ikaw si Lin Wangxing, di ba? Ah. Ang exam mo ngayon ay uminom. Uminom? Hindi. Mr. Luke, biro lang po yan, di ba? Itong interview, sa pag-inom lang? Hindi ba sa resume mo nakalagay na specialty mo ay uminom? Gusto ko lang i-verify kung kaya mo ba talaga. Sige, umpisahan mo na. Mr. Lu, may pampulutan ba? Ha? Mr. Lu, naubos ko na. Sa totoo lang, ako ang pinakasikat sa baryo namin sa pag-inom. Mula pagkabata, walang nakatalo sa akin. Ang itsura niya. Bakit pamilyar? Magaling. Pumasa ka sa interview. Simula ngayon, ikaw na ang personal assistant ko. Totoo ba? Ang galing naman, Mr. Lu. Salamat po. Oo nga pala, mamayang gabi. May importanteng pagpupulong pang negosyo. Sasama ka lang sa akin. Ikaw ang mag-absorb ng alak para sa akin. Mamayang gabi? Kailangan na? Pero, wala na bang trabaho ngayon? May card ako.
Gamitin mo to para bumili ng angkop na gown. Ang matitira, sa'yo na lahat. Talaga? Ito? Lahat ng matitira akin? Kailangan ko magplano ng mabuti. Ngayon hindi lang ako makabili ng gown, may matitira pa akong pera, pambili ng gamot ni nanay. Sulit na sulit! At ang asawa kong 3 taon nang hindi nagpakita, hindi siya mahilig sa pera. Maliban sa 250,000, ang extra card na ibinigay ko, hindi niya ginagalaw. Kung tutuusin, malapit nang matapos ang kontrata. Oras na para humingi ng diborsyo sa kanya. Magandang araw, Miss Shen. Ang aming insurance na Ping-an. Mapoprotektahan ang inyong buhay. Ay nako, sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan. Kung tatawag ka ulit, isusumbong kita sa pulis dahil sa panliligalig. Tama na. Mag-text na lang tayo. Nako, totoo nga, gusto niyang makipagdiborsyo. Mabuti na lang kung maghihiwalay. Dapat nang matapos ang transaksyong ito. Ang sertipiko ng kasal, dapat laging dala-dala para hindi siya biglang umatake. Oras na. Maghanda ka na para sa pulong. Ihahatid kita mamaya. Hindi na. Mr. Lu, ako. Kasal na ako. Mag-isa lang tayong dalawa. Mas mabuti nang umiwas tayo sa chismis. Kasal ka? Ang asawa ko, abala siya. Madalas siyang nasa business trip. Bahala ka. Basta dumating ka sa tamang oras. Tara na. Bakit wala pa si Mr. Lu? Nakakahiya sa dami ng tao. Sobrang awkward. Miss? Sino ang hinihintay mong mag-isa? Mr. Wang, di ba? Magandang araw. Ako ang personal assistant ni Mr. Lu. Si Lu Tingsen. Itong si Lu Tingshen talagang mapalad. May nakatago pala siyang isang napakagandang babae. Sa tingin ko, huwag mo na siyang hintayin. Samahan mo na lang akong uminom ng ilang baso. Mr. Wang, nagbibiro kayo. Ako ang assistant ni Mr. Lu. Sumasama ako sa kanya para makipag-usap sa inyo tungkol sa partnership. Assistant? Binibini, huwag ka nang magpanggap. Ngayon, ang mga assistant, ganun ba talaga ang trabaho nila? Itong si Lu Tingshen, pinapunta ka sa ganitong lugar. Hindi ba para alagaan ako? Mr. Wang, mag-ingat kayo sa sinasabi ninyo. Trabaho ang pakay ko. Hindi ako pumunta para makiinuman. Mag-ingat? Akala mo ba may karapatan ka? Alam mo ba ang kahalagahan ng partnership na ito? Kung sasamahan mo lang akong uminom ng ilang baso at sasamahan mo ako isang gabi, ang kita mula sa partnership na ito, babawasan ko pa ng 2 puntos. Ano sa tingin mo? Ayaw ko. Ang tao ko, pinakialaman mo? Para sa katulong na ito, nasira ang partnership. Hindi naman worth it. Eto na lang. Mag-inuman tayo para magdesisyon. Kung matalo ako, pirmahan na natin ang kontrata sa orihinal na presyo. Kung ikaw naman ang matalo, ibaba mo pa ng 3 puntos. Ano sa tingin mo? Si Wang Danyan ay mahusay uminom. Masama ang tiyan ko. Hindi ako umiinom. Alam naman ng lahat. Sinadya niya ito. Presidente Lu, makipagpustahan ka ba? Kung hindi, diretso ng ibaba ng 3 puntos. Ito, kalimutan na lang. Presidente Wang, si Presidente Lu ay hindi maganda ang pakiramdam. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Isang batang babae, makikipag-inuman sa akin. Kaya ba? Malalaman lang pagkatapos uminom. Kung manalo ako, ikaw ay susunod sa orihinal na presyo pirma ng kontrata. Sang-ayon. Presidente Wang, kung hindi mo kaya, sumuko ka na. Sino-sino ang nagsabing hindi ko kaya? Isa pa. Halika. Hahaha, Presidente Wang, sumuko ka na sa wakas. Ayos ka lang? Ay konti lang ito, walang problema. Ikaw naman, tulungan kita pipirmahan natin ang kontrata mamaya. Ikaw dati mahusay uminom. Oo naman.
Presidential Lu, sa pagkakataong ito, talo ako. Itong inumin, inaalay ko sa iyo. Naway maging masaya ang ating partnership, isa pang inumin para sa iyo. Ay, Sisi. Ako na. Itong kontrata, ako ang nanalo nito. Itong inuming pangkasiyahan, ako dapat uminom. Napakagaling. Sa wakas, napirmahan na natin ang kontrata. Ang asawa ko? Paano naman siya? Lasing ka na. Tawagan mo ang asawa mo. Papuntahin mo siya para sunduin ka. Hindi na. Ako na lang mag-isa. Presidential Lu, marumi ang damit mo. Walang problema. Ang ganda ng katawan mo. Mas matibay pa kaysa sa baka sa baryo namin. Lin Wanxing, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nag-iilusyon. Gusto ko. Halikan ka. Lin Wanxing, kumalma ka. Tawagan mo ang asawa mo. Papuntahin mo siya. Bilisan mo. Si. Tatawag na ako ngayon. Salamat. Lola, Pilyo, narinig ko na may dala kang babae sa business dinner. Siya ba ang magiging asawa ng apo ko? Papuntahin mo siya sa telepono. wala? Assistant lang. Bahala na, sige. Mamaya na tayo mag-usap. Lin Wanxing. Bahala na, uuwi na lang tayo. Lin Wanqing, ikaw, masamang babae, nangahas kang akitin si Ting Shen. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Mr. Liu, ang ganda ng katawan mo. Bakit hindi ka na lang maging modelo? Kapag yumaman na ako, o-order ako ng 10 modelo na tulad mo. Lin Wanxing, kumilos ka ng maayos. Ano naman kung hawakan? Ang damot mo naman. Lin Wanxing, mukhang kung hindi ka bibigyan ng leksyon, hindi mo malalaman ang galing ko. Nahimasmasan ka na? Alam mo pa ba kahapon kung ano ang nangyari? Ako, lasing ako kahapon. Parang may nasabi akong kalokohan. Hindi lang basta yon. Hinawakan mo ang abs ko at sinabi mo pang mag-book ng 10 lalaking modelo. Pasensya na. Ginoong Lu. Ako. Hindi ko sinasadya. Sigurado may problema ang inumin niya. Hindi ako ganito dati. Ginoong Lu. Tulungan mo akong kalasin. Salamat, Ginoong Lu. Ipinapangako ko. Magiging matino na ako. Itutuon ko ang lahat sa trabaho. Hindi na ako magsasalita ng kalokohan. Tama na. Siya, dito ka na matulog ngayong gabi. Masyado ng gabi. May mahalagang trabaho bukas. Masamang babae. Nakatira na sa bahay ni Kuya Ting Shen. Assistant Lin, dumating ka na sa wakas. Sa bahay ni Kuya Ting Shen. Malapit nang dumating ang isang importanteng kliyente. Ito ang susi sa ating partnership. Kailangan nating kumuha ng Michelin chef para magluto. Ibinibigay ko sa iyo ang misyong ito. Sisiguraduhin kong matatapos ang task. Kuya Ting Shen, bakit hindi pa dumarating ang chef? May nangyari bang problema? Tatawag ako para tanungin ko. Lin Wanqing, sinadya kong sabihin sa iyo ang maling oras. Ngayon, anong gagawin mo? Ginoong Lu, pasensya na. Nagkamali ang booking ng ticket.
Hindi na darating ang chef. Lin Wangxing, ang walang kwenta mo naman. Hindi mo magawa ang kahit simpleng bagay. Darating na ang kliyente ngayon. Sabihin mo sa akin, paano makakaligtas si Kuya Tingshen? Ginoong Lu, hayaan ninyong ako na ang magluto. Lin Wangking, pwede ka bang tumigil sa kahihiyan dito? Ikaw, isang probinsyana. Anong alam mo sa high-end cooking? Kung magagalit ang kliyente, kaya mo bang panagutan iyon? Sige, desisyon na iyan. Sige, gawin mo nang may kumpiyansa. Kung may mangyari, ako ang bahala. Mr. Lu, hindi pa ba handa ang chef? Mr. Zhang, pakiusap. Maging mahinahon po kayo. Malapit na po iyan. Tingshen, sa tingin ko, si Lin Wangxing ay tiyak na alam niyang hindi siya magaling, kaya tumakas siya. Siya, isang tagalinis mula sa probinsya. Anong alam niya sa high-end cooking? Talagang si Tingshen ay masyadong nagtiwala sa kanya. Lin Vaivai. Si Lin Wangxing ay hindi ganoong tao. Mr. Zhang, pasensya na po sa paghihintay. Ang ulam na ito ay mais na may gintong buhangin. Ang isang ito ay foie gras na may hawthorn. Huling isa, crème brûlée. Ang paraan ng pagluluto ng tatlong putaheng ito, pinagsama ang diwa ng silangan at kanluran. Pwede ninyong tikman. Mr. Jiangxi. Kaysa sa mga kinain ko sa Michelin, ay mas masarap pa dahil sa pagkain ito. Ang proyektong 200 milyon, but pipirmahan ko na. Siya. Mr. Zhang. Ed. Sana maging masaya ang ating pagtutulungan. Lin Wangxing. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo. Ito lang ang dapat kong gawin. Mula ngayon, opisyal kitang hinirang bilang Lu Corporation. Direktor ng Logistics Department, taunang sweldo, 1 milyon. Salamat, Amo Lu. Magkita tayo mamaya sa parke. Darating din ang lola ko. Alam mo kung ano ang gagawin, di ba? Huwag kang mag-alala. Sisirauin ko ang pagkikita natin. Basta, hindi ako gusto ng lola mo. Madali na ang diborsyo ko. Siya. Dumating ng tama sa oras. Huwag mahuli. Si alam ko na. Baka mas mabuti kung sabay nating sabihin kay lola. Sabihin na natin agad ng malinaw. Buti na lang handa ako. Mula sa mga second-hand na damit na inihanda ng crew, mura pa, may karakter pa. Kahit hiwalay na kami, pero kapag makikipagkita sa pamilya, kailangan pa ring maging importante. Hindi pwedeng magbihis ng basta-basta. Ito ay maganda. Kapag isinuot ito, makikita agad, parang marunong magtipid. Ngayon, dapat sira ang pagkikita para hamakin ka ni lola. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 100,000 pabuya. Kapag isinuot ito, tiyak na magugustuhan ni Lola. Hindi. Kailangan kong humanap ng damit na estilo na pinakaayaw ng matatanda. Ito ay maganda. Ang babaeng ito, sa unang tingin pa lang, tapat na tao. Tiyak na marunong mag-asikaso ng bahay at mahabagin na mabuting asawa. Ikaw, talagang sinuwerte ka. Lola, huwag kang magpaloko sa litrato. Siya ay isang materialistiko at mapagsamantalang babae. Noong nagpakasal sa akin, pera lang ang habol. Aba, ano ang alam mo? Kung pera lang ang habol ng babae, makakapagbihis ba siya ng ganito kapayak? Ikaw, hindi mo alam ang iyong kapalaran. Lola, totoong sinasabi ko. Aba, huwag kang dito magsalita ng paulit-ulit. Sa akin, lakad na, lakad na. Dali. Huwag mo akong abalahin dito. Makikita ko ang manugang kong apo. Siya. Ikaw, hindi ka marunong mag-appreciate.
Kayo po ang lola niya, di ba? Mukhang epektibo to. Ikaw ang manugang kong apo. Oh. Pero, sa litrato, hindi ka ganito. Noon pa yan. Ngayon, ganito na ako manamit. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Taga-probinsya ako. Hindi ako masyadong nakapag-aral. May nanay pa akong inaalagaan. Malaki ang utang namin. Noong nagpakasal ako sa kanya, para sa pera lang. Sasabihin ko po sa inyo, kami niya, hindi talaga bagay. Contract marriage lang ito. Ngayon, gusto na naming mag-divorce. Pumunta ako ngayon para sa inyo, para sabihin ng malinaw. Ayos na. Mukhang sure na ang hiwalayan. Mabait kang bata. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Para gamutin ang nanay mo. Mas pinili mong magtiis. Itong batang matigas ang ulo. Itinatago mo pa sa akin ito. Lola, hindi mo ako itinatakwil. Galing lang ako sa probinsya. At isa lang akong tagalinis. At marami pa kaming utang. Ano ang itinatakwil? Nahirapan din ako noon. Ang iyong pagsasakripisyo para sa pamilya ay nagpapakita na ikaw ay isang mapagmahal na bata. Huwag kang mag-alala. Kapag pumasok ka na sa pamilya namin, ikaw na ang magiging manugang ko. Hindi. Lola, hindi kami bagay. Natural na ligaw ang ugali ko. At mahilig ako sa kalayaan. Siya na malamig ang puso. Hindi kami bagay. Hindi. Naiintindihan ko. Walang mag-asawang hindi nagtatalo. Lola, hindi naman sa ayaw ko. Pero may kaugalian sa amin. Kailangan ng dot para sa kasal. Dot, magkano ba? Ang 500,000 ay hindi maliit na halaga. Tiyak na. 50 milyon. Hindi naman marami. Doblehin ko ang dote. Hindi. Lola, mali ka. Hindi ako. 100 milyon. Walang kulang kahit 1 sentimo. Tawagin mo na akong Lola. Magpalit ka na ng tawag. Lola, Ayun, tama. Tara, sumama ka sa Lola pauwi. Lola, ako. Kulang ba sa'yo? Naku, totoo. Hindi naman kalakihan ng 100 milyon. Kung kailangan, sasabihin ko sa kanya na hindi kita nakita ngayong araw. Magtulungan tayong dalawa. At mandaya pa tayo ng pera mula sa kanya. Hoy, kumusta ang usapan? Anong kumusta? Ikaw, pilyo ka. Talagang pinabayaan mo ang asawa mo. Ayaw talaga niyang makipagkita sa akin. Nagpadala ako sa kanya ng 100 milyon bilang dote para lang mapanatili ang asawa mo. Lola, ano bang sinasabi mo? Napanatili? 100 milyon? Bumalik ka na agad. Pasayahin mo ang asawa mo. Makipag-usap ka ng maayos sa kanya. Kung saktan mo ulit ang asawa mo, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Sige. Mukhang kailangan ko talagang makita ang mabuti kong asawa. Alamin kung ano talaga ang nangyayari. Lola, nasaan siya? Saan siya pumunta? Naku, ba't ka nag-iingay? Baka matakot ang asawa mo at tumakbo. Lola, alam mo ba ang ginagawa mo? 100 milyon. Ibinigay mo lang sa kanya? Siyempre, alam ko. Gumastos para sa manugang ko. Natural lang iyon. Hindi katulad mo. Hindi marunong mag-alaga. At lagi mo siyang pinagdududahan. Sinasabi ko sa iyo, kung patuloy mong gaganyanin siya, hindi kita patatawarin. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo man lang alam magbigay ng magandang regalo. Ang mga ito ay mga mamahaling alahas. Ngayon, bilisan mo. Ayain mo siyang lumabas. Ang mga pagkukulang mo sa kanya dati ay bayaran mo lahat. Ayoko? Wala kang choice. May gagawin pa ako. Hindi na kita kakausapin. Saan ka pupunta? Ano ba talaga ang sinabi mo sa lola ko? Ano ang sinabi mo sa kanya? Bumalik ka agad. Tungkol sa diborsyo.
Pag-usapan natin, linawin natin. Lin Wangxing, bakit ka nandito? Ako. Mag-iikot lang ako. Sabi maghihiwalay na tayo. Bakit hindi pa siya dumating? Isang oras na, ang babaeng iyon hindi pa dumarating. Nagtatago ba siya? Lin Wangqing, ang mga bagay na ito, ibigay ko na lang sa iyo. Mr. Liu, ano ba ito? Dapat ay para sa asawa ko. Kung ayaw niya, sa iyo na lang. Ah, para pala kay Mrs. Liu iyan. Si Mr. Liu ay mukhang malamig. Pero mahal na mahal pala niya ang asawa. Ang generous niya. Ang tigas ng ulo mo. Sundalong bulok, magbigay ng regalo parang hindi mo kilala. Uy, Lola. Hindi ba may emergency ka? Sundalong bulok, makipag-date sa asawa mo. Nagpapakaseryoso ka pa. Sino ang niloloko mo? Para kanino yung pagpapanggap? Lola, hindi ko pa siya nakikita. Huwag mo akong biguin. Galingan mo. Ginoong Lu, napakamahal ng kwintas na ito. Napakamahal. Talaga bang ibibigay mo sa akin? Walang problema. Para sa'yo, tanggapin mo na lang. Ang laki ng nakuha ko. Kaya pala noong unang panahon, ang mga mayayamang pamilya, ayaw ng mga katulong na iwan ang kanilang amo. Lin Wangqing, mayroon pa akong mga bagay sa kotse. Kukunin ko lahat at ibibigay sa'yo. Diyos ko, napakamahal. Itong si Ginoong Lu, ang bait naman sa asawa. Oy, hindi ba ito si Assistant Lin? Saan mo kinuha yung peke? Nagpapanggap kang mayaman dito? Hindi ito peke. Ito ay ibinigay sa akin ni Ginoong Lu. Lin Wangqing, huwag kang magyabang. Ikaw na isang tagalinis na galing sa probinsya. Bakit naman ibibigay sa'yo ni Kuya Ting Sen? Sa tingin ko, ito ay talagang binili mo mismo. Gusto mong magmukhang mayaman dito. Peke at nakakatawa ka. Hindi totoo. Totoo to. Binigay ni Amo Lu sa akin. May ebidensya ka ba? Kung hindi, ito yung ninakaw mo. Nahuli ka. Nagpapanggap ka dito. Ah! Huwag kang magpahiya dito. Okay ka lang? Ayos lang. Masakit yung tuhod ko. Tings Hen, dumating ka na. Itong si Lin Wangqing, may dala siyang maraming peke. Nagpapayaman dito. Hindi man lang tumingin kung karapat-dapat ba siya. Halika, tayo. Halika. Ting Shen, bakit mo siya sinuotan ng napakamahal na kuwintas? Amo Lu, ang mahal ng kuwintas na to. Hindi ko matanggap. Lin Wangxing, bagay sa'yo ang kwintas na to. Lahat ay deserve magkaroon ng magagandang bagay. Huwag kang mababa ang tingin sa sarili. Kuya Ting Sen, ikaw. Salamat po, Lu. Lin Wangxing, huwag kang magmayabang Kuya Ting Sen. Naawa lang siya sa'yo. Ang mga alahas na ito, wala kang karapatang magkaroon nito. Ginoong Lu. Ang kuwintas na ito, talagang hindi ko ito matatanggap. Hindi ako karapat-dapat. Lin Vaivai. Huwag kang pakialam. Si Lin Wangxing ay kasama ko. Wala kang karapatang husgahan siya.
Sa kritikal na oras na ito, maaasahan pa rin. Walang pisikal na kontak. Hindi pwede. Kailangan ko silang tulungan. Sa susunod, kung guluhin ka niya, sabihin mo lang sa akin. Salamat po, Lou. Pero ang kwintas na ito, talagang hindi ko matatanggap. Napakamahal. Tanggapin mo na. Pagkalipas ng 2 araw, may mahalagang salo-salo ang kumpanya. Isipin mo na lang na pinahiram para sa trabaho. Mukhang gutom na si Ginoong Lou. May nagtitinda ng sausage sa harap. Libre kita. Para matikman ang ordinaryong masarap na pagkain. Mabangong sausage. May promo ang couple meal 2 sausage, 2 plum juice, 5 piso lang. Ang galing, Lola. Gusto ko ng isang couple meal. Ang couple meal na ito ay para lang sa tunay na magkasintahan. Kung peke ang magkasintahan, babayad ng 500 piso. 500? Lahat ito ay imported na karne ng baka. Hindi mababa ang gastos. Hindi ito basta-basta pwedeng samantalahin. Lola? Siyempre, magkasintahan kami. Tingnan mo, bagay na bagay kami. Bagay? Pero sa akin, parang hindi kayo masyadong magkakilala. Ako? Mahal, pasensya na. Kasalanan ko. Patawarin mo ako? Normal lang na mag-away ang magkasintahan. Isa lang, maniniwala ako sa inyo. Heto na? Plum juice. Tig-isa kayong baso. Ako daw ang maglilibre, di ba? At itong straw. Eto, Lola. Oh, si. Ang cute niya talaga. Salamat. Lola, mauna na kami ha. Oh, ingat kayo. Mukhang itong pilyo ay nagalit sa manugang ko. Kailangan ko siyang patahimikin. Pakiabot nga. Lola, Pilyo, ngayong araw dalhin mo sa bahay ang asawa mo para makita ko. Kung hindi mo siya dinala, wag kang umuwi. Lola, hindi ko pa siya nakakausap. Bigyan niyo pa ako ng oras. Huwag ka nang magpanggap. Nag-away kayo. Ayusin mo at iuwi mo. Ito ay utos, walang usapan. Ako. Oy. Naku, nasira ang phone. Walang sumasagot. Lin Wangking. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Mr. Lou, sabihin niyo lang. Ito kasi si Lola ko gustong makita ang mapapangasawa ko ngayon. Pero hindi ko siya makontakt. Pwede mo ba akong, magpanggap na asawa ko para sa Lola ko? Isang beses lang. Magpanggap asawa mo. Ay, Ginoong Lou. Parang hindi maganda. Asistan mo ako. Magpapanggap akong asawa mo. Paano kung malaman ng lola mo? Hindi naman. Hindi pa siya nakikita ng Lola ko. Tulungan mo ako ngayon lang. Pagkatapos, babayaran kita. Isang beses lang ha. Wala nang susunod. Oo, kaya tayo. Umuwi na ngayon. Papalitan kita ng damit. Hindi naman pwedeng suotin mo to para makita ang Lola ko. Tara. Pasok ka na. Kukunin ko ang damit mo. Ito ay inihanda ko na para sa iyo. Subukan mo muna. Siguradong kasya yan.
Oh, lalabas ako at maghihintay sa'yo sa labas. Wangxing, handa ka na ba? Amo Lu, hindi pa ako handa. Hindi ko pa naisara ang zipper sa likod. Gusto mo bang pumasok ako at tulungan ka? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tutulungan lang kitang isara ang zipper. Si, Hindi ako titingin. Iharap mo ang likod mo sa akin. si. Tapos na ba? Tapos na. Pwede ka nang dumingin. Ano yan? Hindi maganda. Hindi. Ang ganda. Bagay sa'yo. Naku, baka si Lola na. Mamaya, gawin mo lang ang sinabi ko. Huwag kang magkakamali. Si, Tara, Lola. Ay, ang ganda ng apo kong babae. Si Tingshen bang yan ang nagpagalit sa'yo? Lola, huwag niyo naman siyang takutin. Ano bang niluto niyo? Masarap. Ay, nagsabaw ako para sa inyo at paborito mong ulam noong bata ka. Mayroon ding mga simpleng putahe. Tikman mo rin. salamat Lola. Tulungan kita. Ako na ang magdala. Tara, Upo. ang mga babae dapat laging nagpapalakas para maging maputi at makinis. Tingshen, dalhan mo ng ulam ang asawa mo. Huwag kang mag-isa lang kumakain. Salamat, Mr. Lu. Mahal, Walang anuman. Ito, para sa iyo. Salamat, Lola. Halika anak. Kumain ka pa ng gulay? salamat Lola. Huwag ka nang maglinis. Huwag ka nang maglinis. Hayaan mo si Tingshen ang maglinis. Samahan mo ako magkuwentuhan. Tara. Ang mabuting manugang ko. Mayroon akong pamana na ibibigay sa iyo. Dito ka lang maghintay. Aakyat ako sa taas para kunin. Ah, Lola. Hindi na, hindi na. Ay, bakit hindi na? Manugang ka na ng pamilya, Lu. Ang mga ito, lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Maghintay ka lang. Aakyat ako para kunin ito. Lola, Ling Wanqing, ang lalas mo naman. Nakatira ka sa villa ni Tingshen. Akala mo ikaw na ang may bahay ng mga Lu? binibining Lin. Kung nandito ako o hindi, wala kang pakialam. Maging marangal ka. Wala kang pakialam. Mukhang may iba kang intensyon. Ikaw, isang simpleng tagalinis, araw-araw kang nakadikit kay Boss Lu. Gusto mong umangat sa lipunan? Seryoso ka bang magpapakasal sa pamilya Lu? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nasa isip mo. Ang gusto mo lang ay ang katayuan ng pamilya Lu, ang pera ni Kuya Tingshen. Sayang, hindi ka talaga karapat-dapat. Ikaw, Lin, Vai. Bakit ka nandito? Kuya Tingshen, miss na miss kita. Pumunta ako para makita ka. Gusto ng mga magulang ko na magsama tayo. Tayo ang magkatugma sa antas ng pamilya. Lin Weiwei. Ito ba ang asawa ni Boss Lu?
Kuya Tingshen, tigilan na natin ang away, okay? Alam ko, dati medyo pasaway ako, pero para sa ikabubuti mo iyon. Bumalik tayo sa dati, okay? Lin Vaivai, ipapakilala kita. Ang asawa ko. Lin Vaivai, ipakilala ko sa iyo. Ang asawa ko, Lin Wangxing. Kuya Tingshen, anong sinabi mo? Siya ang asawa mo? Ano ako? Lin Wangqing, anong ginamit mo na pangaakit para lokohin si Tingshen? Tumahimik ka. Sinasabi ko sa iyo, si Wangxing ang pinili ko. Wala kang karapatan mangialam dito. Sasabihin ko ng huling beses, lumabas ka na agad. Lumabas. Kuya Tingshen, iniibig kita sa loob ng maraming taon. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Saan siya mas magaling sa akin? Bakit? Bakit siya lang ang nasa iyong paningin? Ang pag-ibig mo hindi ko naman tinanggap. Lahat ng ginawa mo, voluntaryo mo lang iyon. Ngayon, pakituloy na umalis. Sige, wala na ngayon. Ginoong Lu, pakiusap, igalang mo ang sarili mo. Mr. Lu, may asawa ka na. Dapat kang mag-ingat sa mga hangganan. Mula ngayon, hindi na ako magpapanggap na asawa mo. Uy, Lin Wangxing. Wala naman. Nagkakamali ka. Ay, pinaghintay kita. Ito ang pamana ng pamilya Lu. Ito ay regalo mula sa lola para sa iyo bilang unang regalo. Lola, pasensya na. Hindi ko matatanggap itong pulseras. Ano ito? Bakit? Nag-away ba kayo? Kanina, dumating si Lin Weiwei. May sinabi siyang kalokohan. Ay naku, tiyak na si Lin Weiwei iyon. Pinalitan ka ng asawa mo na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bakit nakatayo ka lang? Habulin mo siya agad. Sabihin mo sa kanya ng malinaw. Hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Totoo ngang nagustuhan ko si Wangxing. Sige, puntahan mo. Pupunta na ako ngayon. Pilyo, sa wakas na intindihan mo na. Lin Wangxing, ang tanga mo naman. Alam mong may asawa siya. Ginawa mo pa rin. Bumalik ka pa kasama niya at nagpanggap na asawa niya at nahulog ang loob mo sa kanya. Hindi ba ito ay pang-aagaw ng relasyon ng iba? Hindi ka maaaring umalis. Ako, may sasabihin ako sa iyo. Ako. Gusto kita. Totoo yan. Mr. Liu, may asawa ka na. Paano mo masasabi yan? Talagang dalawa ang isip mo. Pangangaliwa sa loob ng kasal. Kahit ordinaryong tao lang ako. Hindi ako magiging taong sumisira ng pamilya ng iba. Hindi ako nangaliwa. Kasunduang kasal lang ito. Kasunduang kasal. Maupo ka, dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo. Kasunduan. Kasunduang kasal. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Mr. Liu, sa ganitong bagay, hindi ka dapat basta nagbibiro. Hindi kita niloloko. At imposibleng magbiro sa ganitong bagay. Noon, ang lola ko, ang nagpipilit ng kasal. At nagmamadali ako para palawakin ang overseas market. Walang oras manligaw. Kaya basta na lang. Naghanap ng mapapangasawa. Sumusumpa ako. Pagkatapos ng kasal, hindi ko na siya kinontak. Siya pala ay may kasunduang kasal din. Ito ba ang tadhana? Sa totoo lang, ako rin ay may kasunduang kasal. Noong taong iyon, biglang nagkaroon ng aksidente ang pamilya ko. Wala na akong mapuntahan. Kaya napilitan akong magpakasal para sa pera. Pero pagkatapos, nagbiyahe siya para sa trabaho. Hindi na kami nag-usap. Ang galing ng timing. Sabi mo ikaw rin ay may kasunduang kasal. Oh, Sa mga nakaraang taon, ikaw lang ba mag-isa? pagkatapos ng operasyon ng nanay ko, kailangan niya ng pangmatagalang gamot. Humanap ako ng trabaho bilang cleaner. Sa ganitong paraan, kaya ko kumita para sa pamilya at alagaan ang nanay ko ng sabay. Palagi kong iniisip. Ang kasal na ito ay isang katawa-tawang bagay. Ay isang transaksyon. Pero hindi ko inaasahan na ganito ka rin pala.
Lin Wangxing, talagang gusto kita. Ikaw ay optimistiko, matatag at mabait. At medyo makakalimutin. Ang mga ito ay malalim na umaakit sa akin. Sa totoo lang, sa mga araw na ito, masaya rin ako. Kahit na mukha kang malamig, pero napaka-detail mo rin at inaalagaan mo rin ako. Ako. Hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang magustuhan ka. Dahil talagang gusto natin ang isa't isa at pareho tayong kontrata lang ang kasal, bakit hindi na lang nating agad ayusin ang diborsyo? Pagkatapos, saka tayo tunay na magkasama. Kaya pagkatapos nating matapos ang diborsyo, saka tayo magkasama ng maayos. Ah, tama. Nauna, nasira ang phone mo. Gusto kitang bigyan ng bago, pero wala akong pagkakataon. Ito ang para sa'yo. Salamat. Sa atin, nagsasalamat ka pa? Tingnan ko nga kung may mahalagang mensahe. Ngayon, makipag-ugnayan ako sa kanya tungkol sa diborsyo. Oy, May-ari. May kailangan ka ba? Bakit ka tumatawag ngayon? Bakit siya naglaho na naman? Wangxing, gigibain ko na ang bahay na ito. Inilabas ko na ang iyong mga gamit at inayos ko na. Kunin mo na agad. Ano? Demolisyon? Pero ang kontrata ko, hindi ba may 3 buwan pa bago matapos? Bakit ngayon? Papalayasin mo na ako? At napakagabi na ngayon. Saan ako hahanap ng matitirhan? Wala akong magagawa. Ang iyong mga gamit itinapon ko na sa labas. Ikaw na ang bahala. Oy, Ikaw, ano ang nangyari sa iyo? sabi ng may-ari gigibain ang bahay na tinitirhan ko. Bukas na magsisimula ang demolisyon. Kailangan kong umalis ngayon din. Pero hating gabi na. Saan ako hahanap ng bahay? Kung gusto mo, pwede ka namang tumira muna rito. Ito. Parang hindi nararapat. Kahit na dati, nagkasundo tayong magkasama. Pero ang proseso ng diborsyo natin hindi pa tapos. Hindi maganda kung malaman ng iba. Ano naman ang masama? Magkasama pa rin tayo. Sa tingin ko, magandang magsanay ng maaga sa mga gawin ng bawat isa. Magandang bagay ito. Wangxing, dito ka na lang manirahan ng payapa. Mayroon akong bagong mga toiletries at mga damit na pamalit. Gamitin mo lang ng may kumpiyansa. Kung may hindi ka komportable, sabihin mo lang sa akin. Sige, okay. Tumira kayo. Mukhang ang batang ito. Ang galing mang-uto, ayos lang. Dahil mag-asawa kayo? Bakit naman kayo magkahiwalay matulog? Buong araw akong pagod. Magpahinga ka na ng maaga. Aalis na ako. Bakit nakalock ang pinto? Ang maayos na pintong ito, bakit nakalock? Naku, ayon sa kasabihan, ang mag-asawang nag-aaway sa ulunan, nagkakasundo sa paanan. Ikaw ngayon? Kasama ng manugang ko, dito kayo tumira. Si lola ko. Akala niya, asawa kita. Tayo? Matutulog ako sa sahig. Ikaw sa kama. Hindi naman kailangan. Malaki naman ang kama. Kasya naman tayo. Siya. Qingzhen.
Gising. Hmm. Huwag magmadali, matulog ka pa. Lulutuan kita ng almusal. Lin Wangqing. Okay na. Lin Wangqing, ang mga ito. Tingnan mo kung gusto mo. Ano to? Liu Tingshan, sobra naman ito. Itong 10% bahagi ng kumpanya. Magkano kaya ito? At saka, itong singsing, mukhang mahal ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ibalik mo na lang. Uy, hindi naman ito sobra. Sa tingin ko, deserve mo yan. Ang mga magagandang bagay na ito. Ang shares ng Lu Group ay tanda ng aking pagmamahal. Ang singsing na ito ay inihanda ko na matagal na. Pero, ang sobrang mahal naman nito. Nahihiya akong tanggapin ito. Wansing. Sa paningin ko, ang mga magagandang bagay na ito ay lahat mong deserve. Isipin mo na lang na ito ang aking taos-pusong alok. Ikaw kung hindi mo tatanggapin ang alok ko, ibig sabihin hindi mo tinatanggap ang aking sinseridad. Ibig sabihin, ayaw mo akong makasama ng maayos. Oh. Isusuot ko na sa'yo. Ang ganda, bagay sa'yo. Ay naku. Wala akong nakita ah. Sige, tuloy lang kayo. Lalabas na ako para hindi makaistorbo sa inyong dalawa. Kaya tayo, magpatuloy. Paumanhin, Lin Wangqing. Kahit anong pigil ko, hindi ko siya napigilan. Gusto niyang umakyat. Lin Wangqing, masama kang babae. Naglakas loob kang akitin si Kuya Tingshen at tumira ka pa sa mansyon ng Lu. Sino ka ba sa tingin mo? Isang tagalinis mula sa probinsya. Gusto mong maging prinsesa? Panaginip lang yan. Lin Vaivai, hindi ito lugar para magulo ka. Sasabihin ko ulit sa'yo, si Lin Wangqing, ang mahal ko. Ang pagsama sa kanya ay sarili kong desisyon. Wala itong kinalaman sa'yo. Wala kang karapatan mangialam. Sa wakas natauhan na ang batang ito. Sa sarili niyang asawa, ganyan dapat siya magprotekta. Miss Lin, si Tingshen at ako ay tunay na nagmamahalan. Mangyaring respetuhin mo kami at respetuhin mo rin ang sarili mo. Kung patuloy kang manggulo rito, ang mapapahiya ay ikaw. Lin Wangqing, huwag kang magkunwaring inosente. Paano ko nalaman na noon, para sa pera, napangasawa mo ang isang matandang lalaki? Ngayon, ginugulo mo si Kuya Tingshen para sa pera at posisyon ng pamilyang Lu. Gusto mong gawin si Kuya Tingshen na susunod mong target para sa pera. Tingshen, ano ba talaga ang nangyayari? Wangqing, siya ay asawa ng iba. Wangqing, siya ay asawa ng iba. Iyon? Ang tao sa marriage certificate. Sino iyon? Ano ito? Sabihin mo sa lola ng malinaw. Ako, Paano? Hindi pa ba alam ni Lola? Ang bagay na ito? Lin Wangqing. Ikaw, masamang babae. Naglakas loob kang dayain si Lola. Tingshen. Ang sinabi niya ay totoo. Lin Wangqing ay asawa ng iba. Lola, hindi iyon tulad ng iniisip mo. Huwag kang makinig sa kanya. Makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Lola, makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Ang bagay na ito, puro yan hindi pagkakaunawaan. Hindi iyon tulad ng iniisip mo. Hindi pagkakaunawaan? Ano pang hindi pagkakaunawaan? Sinuri ko ito ng malinaw. Lola, wag kang mabudol ng babaeng ito. Siya ay isang babaeng para sa pera, gumagawa ng lahat ng paraan. Noong una, para sa pera nagpakasal sa kahit sinong lalaki. Ngayon, para sa ari-arian ng pamilya Lu, gumagawa ng lahat para mahikayat si Kuya Tingshen. Tingshen. Sabihin mo sa lola ng totoo, ang tao sa marriage certificate mo? Talaga bang si Wangqing? Kung hindi, bakit mo noong una ginanyan mong dayain si lola?
Tingshan, kailangan nating sabihin ang totoo kay Lola. Lola, pasensya na. Nagsinungaling ako sa inyo, Wanshing. Ay, hindi talaga asawa ko. Noong panahon na pinipilit ninyo akong magpakasal, wala akong magawa. Kaya napilitan akong humanap ng babae para sa isang kontratang kasal. Ganoon din si Wanshing. Nakakaloka talaga. Kahit na kontratang kasal, ikaw at ang asawa mo ay mag-asawa sa titulo. Tingnan mo ngayon. Malabo ng sitwasyon. Hindi ba ito sumisira sa reputasyon ng pamilya Lu? Lola, kasalanan ko ito. Hindi ko naisip ng mabuti. Hindi dapat ako pumayag na makasama si Tingshen habang hindi pa kami opisyal na diborsyado. Ngayon ka lang nagsisi? Saan ka dati? Sa tingin ko, may masamang motibo ka. Noong una, para sa pera, nagpakasal ka sa iba. Ngayong nakita mo si Kuya Tingshen na mayaman at makapangyarihan, gusto mo na siyang pakamalan. Ang galing ng plano mo ah. Lin Weiwei, manahimik ka. Hindi ko hahayaan na sabihin mo iyan sa kanya. Ay naku, sobrang sakit ng ulo ko. Kayo na ang mag-ayos ng problemang ito. Huwag mo na akong biguin. Lola, makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Lin Wanshing, nakita mo na? Si Lola Lu ay talagang hindi ka tinatanggap. Ikaw, isang babaeng may nakaraan. Hindi ka karapat-dapat pumasok sa pamilya Lu. Ah, tama nga pala. Malapit na akong lumipat sa bahay ng mga Lu. Kaya pinapayuhan kita? Umalis ka na agad. Ano? Lin Wanshing, sasabihin ko sa'yo. Ang grupo nating Lin at grupo ng Lu ay malapit nang magsagawa ng isang malaking proyekto. Kung ang proyektong ito ay maisakatuparan, ang makukuhang kita ay hindi matatawaran. Ano naman? Ano ang kinalaman nito sa relasyon namin ni Tingshen? Malaki ang kinalaman. Ang kondisyon ng grupo Lin para sa kasunduan isa lang. Ang pakasal ako kay Kuya Tingshen. Kapag ako na ang naging manugang ng mga Lu, saka lamang magsisimula ang proyekto. Sa tingin mo, papipiliin ba si Kuya Tingshen sa iyo, isang babaeng taga-probinsya na walang-wala, para isuko ang ganoong kalaking pakinabang? Hindi. Si Tingshen ay hindi ganoong tao. Mahal niya ako ng totoo. At kakapropose pa lang niya sa akin. Ang singsing na ito. Hindi si Tingshen ganyang tao. Mahal niya talaga ako. At kakapropose lang niya sa akin. Ang singsing na ito ang ebidensya. Isang singsing lang. Kumpara sa pakinabang ng partnership, walang halaga. Kahit gaano ka pa kamahal ni Kuya Tingshen, paano niya isasapalaran ang negosyo ng pamilya Lu para sa'yo? At saka, si Lola Lu ay sobrang bigo na sa'yo. Maging matalino ka. Umalis ka na. Baka may natitira pang dignidad. Kasinungalingan. Hindi ganyan si Tingshen. At si Lola ay napagkakamalan lang ako. Kapag naipaliwanag ko na ang lahat, tatanggapin niya ako. Kasinungalingan. Sa tingin ko, niloloko mo lang ang sarili mo. Ang singsing na ito, hindi naman talaga sa'yo. Ibalik mo. Ito ay regalo ni Tingshen sa akin. Hindi ko ibibigay sa'yo. Ayaw mo sa mabuting paraan. Ngayon, kukunin ko talaga ang singsing kahit anong mangyari. Bitawan mo. Anong ginagawa mo? Kuya Tingshen. Siya ang may hawak ng singsing na hindi naman sa kanya at nagpapanggap. Ibinigay ko ang singsing kay Lin Wanshing. Pwede niya itong isuot kahit paano. Wala kang pakialam. Binabalaan kita. Huwag mo nang sasaktan si Lin Wanshing. Kuya Tingshen, huwag mong kalimutan na ang partnership ng pamilya Lin at Lu ay malapit nang magsimula. Isang salita ko lang. Ang proyektong ito ay tuluyang matatapos. Talaga bang para sa babaeng ito isuko ang partnership? At ilagay ang Lu Corporation sa crisis? Lin Weiwei. Sinasabi ko sa huling pagkakataon, hindi ko iiwan si Wanshing. Kung mawala ang partnership, makakahanap pa ng iba. Pero si Lin Wanking, isa lang. At saka, hindi ko talaga tatanggapin ang mga banta ng pamilya Lin ninyo. Hindi ko dapat hayaang si Tingshen ay magsakripisyo ng sobra para sa akin. Ang Lu Corporation ay kanyang pinaghirapan, at ito ang pamana ng pamilya Lu. Hindi ako pwedeng maging makasarili. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang kabutihan, sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Tatawag na ako ngayon para kanselahin ang partnership. Makikita ko kung paano ka magsisisi. Teka. Tingshen, maghiwalay na tayo. Wanking, ano ang sinabi mo? Hihiwalay ka sa akin? Ulitin mo. Sabi ko, Presidente Lu, maghiwalay na tayo. Bakit? Wala. Hindi tayo bagay.
Hindi bagay? Bakit hindi bagay? Wanching. Tingnan mo ang mga mata ko. Yung sinabi mo kanina, totoo ba? Tingshen, wag mo na dayain ang sarili mo. Para lang siya sa pera mo. Kaya siya sumama sa'yo. Ngayon, ang Lu Group ay nasa krisis. Natural na aalis na siya. Hindi mo pa ba naiintindihan? Tama, si Miss Lin. Para lang talaga ako sa pera, kaya ako sumama sa'yo. Noong una, sumama ako sa'yo. Dahil mayaman ka at makapangyarihan. At makakapagbigay sa akin ng mas magandang buhay. Ngayon, ang Lu Group ay mababang karote na. Ano pang dahilan ko para manatili sa'yo? Lu Tingshen. Ibinalik ko na sa'yo ang singsing. Wala na tayong utang sa isa't isa. Pera. Sabi mo, para ka lang sa pera. Kaya, ang ating mga alaala, masasayang panahon, ay pagkalang. Sabi mo mahal mo ako? Peke rin? Lahat peke. Noong una, itinuring lang kita bilang ATM. Ngayon, sira na ang ATM. Natural na hahanap ako ng bago. Siya? Para sa pera talaga, ako. Na-inlove ako sa babaeng tulad mo. Mula ngayon, hiwalay ang tulay, hiwalay ang daan. Huwag na tayong magkita mula ngayon. Tingshen, huwag ka nang malungkot. Ang babaeng tulad ni Lin Wangqing ay hindi karapat-dapat sa iyo. Kung papakasalan mo ako, alagaan kita ng mabuti. Oy, Ginoong Lu, may problema. Ang piyesang kailangan ng kumpanya ay tanging ang Lin Corporation ang makakagawa. Kung kanselahin ang kontrata ngayon, ang production line natin ay titigil lahat. Malaki ang mawawala sa atin. Tingshen, alam kong nahihirapan ka ngayon. Kung papayag ka lang, maaari kong isipin na ang nangyari ngayon ay hindi kailanman nangyari. Tutulong agad sa Lu Corporation na malampasan ang krisis. Oo, pumayag ako. Pakasalan kita. Ang galing, Tingshen. Ngayon, isuot mo sa akin ang singsing. Ang kasal natin ay matutuloy na. Teka muna, Lola. Bakit kayo nandito? ang pamilya Lu ay hindi pa bumabagsak sa punto na ipagbibili ang kasal ng apo. Lin Vaivai. Gamit ang partnership, binabantaan mo ang pamilya Lu. Sa tingin mo magtatagumpay ka? Lola, nagkakamali kayo. Si Tingshen at ako ay tunay na nagmamahalan. Ang pagsasama ay para sa ikabubuti ng pamilya Lu. Gusto ko talagang tulungan ang pamilya Lu na malampasan ang krisis. Hemp. Tunay na nagmamahalan? Sa tingin ko, gusto mo talagang angkinin ang pamilya Lu. Kahit walang pamilya Lin, ang pamilya Lu ay kayang manatiling matatag. Ang pamilya Lu ay hindi kailangan umasa sa kasal para mabuhay. Lola, huwag ninyong tanggihan ang mabuti at piliin ang masama. Ngayon, ang pamilya Lin lang ang makakapagligtas sa pamilya Lu. Kung kanselahin ko ang partnership. Lola. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, ang Lu Corporation ay talagang nakakaranas ng krisis. Umaasa lang sa Lin Corporation. Kung hindi, Magtiwala ka. Ang problemang ito nalutas ko na. nalutas na? Paano ninyo ito nalutas? Ang pag-uwi ko ngayon ay hindi lamang para makita ang asawa ng apo ko, kundi para din sa problema ng piyesa ng Lu Corporation. Sa mga araw na ito, palihim akong nangongolekta ng mga butas ng Lin Corporation. Naghahanap ng bagong partner. Ang sipag ay may gantimpala. Sa wakas, nakahanap ako ng paraan. Ngayon, hindi na natin kailangan makipagtulungan sa Lin. Sa halip, lahat ng kliyente ng Lin ay para sa amin ng pamilya Lu. Kung ilalantad natin ang mga butas ng Lin, ang kapalaran ng Lin ay nasa ating mga kamay. Lola, ang galing ninyo! Ha ha ha.
Ang asin na kinakain ko ay mas marami pa sa kanin na kinakain mo. Lola, alam ko na mali ako. Hindi ko dapat banta kayo at si Ting Shen. Totoo ang pagmamahal ko kay Ting Shen. Patawarin ninyo ako. Patawarin ka? Ilang araw ang nakalipas, sa harap ng Lu Corporation, hindi ba sinabi mo na pulubi ako at hindi karapat-dapat pumasok sa Lu Corporation? Ikaw yung pulubi. Tama. Ako iyon. Noong araw na iyon, binigay ko ang gamit sa isang babaeng naghihirap. Hindi ko inaasahan na husgahan mo ako sa itsura. At hiyain mo ako ng paulit-ulit. Ikaw na mayabang at mababa ang tingin sa iba. Hindi talaga karapat-dapat maging manugang ng pamilya Lu. Hindi ako karapat-dapat. Sino ba ang karapat-dapat? Si Lin Wangxing, yung babae galing probinsya. Siya ba ang karapat-dapat? Karapat-dapat sa pamilya Lu. Oo, siya. Ang legal na asawa ni Ting Shen. Ang asawa ni Ting Shen, ang siyang manugang ng pamilya Lu. Lola, ako, at ang asawa ko sa kasunduan. Walang pagmamahalan. Alam ko ang asawa mo sa kasunduan. Dinala ko na siya rito. Makikita mo at malalaman mo. Pumasok ka. Lin Wangxing, bakit ka bumalik? Hindi ba sinabi mong wala ng utang na loob at ayaw mo na akong makita? Bumalik ka ngayon dahil nakita mong okay na ang Lu Group? Gusto mo na namang kumita ng pera? Bakit ka bumalik? Hindi mo ba sinabi mismo na hindi mo talaga ako gusto? Bakit ka bumalik? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na hindi mo ako gusto? Ginagawa mo akong ATM? Ang bobo mo naman. Siya ang asawa mo. Ang kontratang asawa mo noon. Anong sabi mo? Lola, paano siya naging ang kontratang asawa ko? Bakit hindi posible? Si Wangxing na umiiyak ng tumakbo palabas. Ay hindi sinasadyang nalaglag ang marriage certificate. Pinulot ko at tiningnan at ang marriage certificate na ibinigay mo sa akin ay magkapareho. Siya ay 3 taon na ang nakalipas, ang kontratang asawa na bigla mong pinakasalan. Wanxing, ngayon ko lang din nalaman. Kaya pala Noong una, ang taong pinakasalan ko ay ikaw. Hindi. Imposible. Bakit ganito? Hindi ko kayang tanggapin. Lin Weiwei, ibaba mo iyan. Sa bahay ng Lu? Naglakas loob ka pang magulo? Gusto mo bang mamatay? Ngayon, kailangan ka nang dalhin sa pulisya. Sinasadyang manakit ng tao at binantaan mo ang pamilya Lu. Lalabas ka bang mag-isa? O ako na ang magpapalabas ng mga tao para kaladkarin ka palabas? Aalis na ako ng mag-isa. Aalis na ako ng mag-isa. Ikaw, Bilyo, suyuin mo siya ng maayos. Tingnan natin kung kaya mo. Wangking, pasensya na. Hindi ko alam na ikaw pala ang kontratang asawa ko. Yung mga sinabi mo kanina, totoo ba? Hindi. Salungat sa totoo kong nararamdaman. Yang hindi na yan ay sapat na. Kahit na tayo noon ay bigla ang kasal, pero alam ko na may utang ako sa'yo ng isang proposal. Lin Wanxing, papakasalan mo ba ako? Oh,